Guys, ang dami na namang kangkong. Oh. Pwede na naman mag-adobo. Talagang hindi siya nauubusan kasi nga panay-panay ang ulan. Kangkungan na dito guys, sa loob ng aming area. Tingnan nyo nga. Oh, yung mga tao dito, mga kapitbahay namin, dyan din kumukuha ng kangkong. Siguro, syempre, inuulam din nila guys kasi nga malilinis din ito. Tingnan nyo nga. Meron pa palang. Tingnan nyo guys, meron tayong talong. May talong pa pala dito. Meron pala ditong talong na nakasiksik. Nakatago siya guys. Ayan o. Ang dami. Ayan, ayan o. Oh, talong. Talong. Oh, ang dami, di ba? Kaya lang, hindi kasi yan siya nai-sprayhan. Nabuhay na lang siya kakaulan-ulan. Di ba? Nakatago lang siya. Pero sa tingin ko, hindi nalalaki yun kasi nga wala siyang dilig. Hindi siya nai-sprayhan para sa insekto. So, pasok na tayo guys. Madilim na. Kaninang umaga nga, maaga pa akong nagbangon na unahan ko pa si nanay sa pagising kaya pumunta kaagad ako dito sa kusina para ilagay ito yung munggo na lulutuin namin para ngayong araw kasi yan guys ang aking iluluto para sa ulam ni nanay at ni yayam. Kasi alam ko na may iwan na naman sila dito sa bahay. Hinugasan ko na nga lang po yan ng ilang ulit guys sa kakusina lang. Habang nakasala nga po yan, ibumaba po ako dito para sana maglinis. Kaya lang napansin ko madilim pa talaga. Siguro mag-alas 6 pa lang yan. Kaya inikot ko muna ang kapaligiran ng buong bahay. Baka mamaya inakyat na kami ng damo. Okay lang sana kung damo lang ang aakyat sa amin. Huwag lang yung ahas na nakita namin nakaraan. Talagang nakakatakot yun guys. Ayoko nang ulitin. Kailangan talaga araw-araw mo siya dito. Dati nung tag-init, kailangan araw-araw mo talaga siya dito. Pero ngayon, pag panay-panay ang ulan, pag lagi umuulan, kahit na paminsan-minsan na lang, sa isang linggo, 2 beses, isang linggo, o 3 beses. Ito nga o dati, ito dati nung tag-init, halos akala ko mamamatay na. Tignan mo naman ngayon, no? Sobrang hahaba na ng kanyang mga dahon. Pero yung kanyang paso, tignan yung liit. So, kailangan na palitan. Ganda rin sana pag maraming halaman, kaya lang minsan, binabahayan ng mga putakti. Hindi pa nga po totally na natatapos ang aking gawain doon sa baba, nakapagdilig lang nga po ako. At konting ikot-ikot, umakyat na po ako dito sa taas para magluto kasi guys, yung oras, ang bilis. Konting ikot-ikot ko nga lang doon sa baba at hindi pa ako nasasatisfy sa aking ginagawa. Umakyat na nga po ako, talagang wala akong magagawa. Kailangan ko munang magluto. Tingnan nyo naman yung malunggay na aking nilagay. Napaka-presko. Galing sa puno ng kapitbahay. Guys, buti talaga to si nanay. Napaka-snappy. Alam na alam niya kung saan yung may maraming malunggay. At ang gusto naman ngayon ni nanay na ilagay, ito namang sutanghon para pampahaba din ng buhay. Kagaya kahapon na ulam namin ay patula na meron ding miswa. Yan guys, nilagyan na nga rin namin ng karne. At ang kahati ng karne na yan, yung kahapon din na ginamit namin sa patula na may miswa. Ito na nga pala ang itsura ng aming kangkungan ngayon. Farm na siya ng kangkungan. O siya, sige, magpakasawa na kayo dyan sa pangunguha ng kangkong dahil pag dumating ang big boss, malamang igagrass cut na naman niya yan dahil nga ayaw niya ng masukal na bakuran. Kung sa bagay, ilang araw lang naman, sisibol din yan dahil nga sa tag-ulan, marami na namang matutulungan ang mga tao at hayop na nangangailangan. Uy, huwag kayong masarap yan ang kangkong. Kung alam nyo lang, lagi rin kaming nag-uulam ng kangkong, hinahaluan namin ng konting karne para magkaroon din ng lasa. Si nanay nga lumabas din ng sikreto, paborito niya rin pala yung adobong kangkong. Dumidilim na pala, kaya tinulungan ko na rin si nanay sa pagkuha ng mga sinampay. Pagkatapos ko nga yan, itinawag ko si nanay para ako videohan. Naglinis na nga po ako nitong isda na aking binili sa labas para naman may dagdag kami sa aming ulam mamayang hapunan. Alam niyo ba ang aming hapunan? Yung ininit lang naman ng munggo na kanina pang tanghali. Diba? Ganon din ba kayo? Inuulit din ba ang inyong ulam? Naisip ko nga, hindi pala ito kinakaliskisan na isda na ito. Sobrang sipag ko naman, pati itong makinis na balat, ikinakaliskisan. Tinatanggalan lang pala ito ng hasang saka hinuhugasan. Ganon lang ang way ng kanyang paglilinis. Hindi pala ito siya yung ibang isda na maraming kaliskis. Pero yung itong isda na aking nabili, napaka-fresh pa. Alam nyo ba kung bakit? Kitang-kita naman sa hasang at talaga namang hindi pa siya lanta. Kaya sabi ko kay nanay, mag-iyo akin tayo nay. Ibig sabihin, magpiprito lang kami ni nanay na tag-isa kami. Hindi kami magluluto na maramihan guys dahil nga wala namang kakaing iba. Dito ko na nga ito nilinisan sa labas para presko ang hangin at marami akong nakikitang mga taong padaan-daan para na rin makita rin nila ako. Baka namimiss na ako ng aking mga kapitbahay.
Kasama ko nga po pala dyan si nanay na nagbibideo sa akin. Sabi ko kay nanay, igalingan niya. Habang si Yayam nandun sa taas sa kanyang kwarto at bising-busy sa panonood ng TV. Talagang walang sumpong ang aming little boy. Paano alas 11, alas 3 nang gumising. Kaya sabi ko kay nanay, siguradong puyat na naman ako niyan mamayang gabi. At syempre, hindi naman ako magpapalugi. Tatawagin ko rin si nanay para tatlo kami doon sa kwarto na maglalaro kay Yayam. Malamang sabay-sabay na kami niya matutulog at walang lugian. Kaya guys, gusto ko nga maglinis ng isda dito kasi nga ganyan lang, 'di ba? Napakadaling maglinis dahil wala kang gaanong lilinisan. Tingnan niyo naman ang aming lababo, ikawayan lang 'yan. At isa pa napakalangsa nito, kaya kailangan dito talaga kami sa labas dahil itong si Yaya, pagka nakita niya ako or nararamdaman niya na nandun ako sa kusina, hindi po pwedeng hindi pupunta sa akin yan. Hihilain at hihilain niya ako papuntang kwarto at doon. Gusto niya ihihiga lang kami. Talagang kawawa si nanay, guys. Kasi nga, siya na ang gagawa lahat ng gawain. At ang gusto ni Yayam, talagang ihiga lang kaming dalawa dahil magdedede siya. Paraan niya na rin yun para makapaglambing sa akin. Tinapos ko na nga ito yung paghuhugas at paglilinis ng isda para makapagkape. Kahit na walang makausap, makahigup lang na mainit na kape at makalanghap ng preskong hangin, satisfy na ako. Ibang-iba talaga ang buhay natin dito sa bukid at sa syudad. Kita nyo naman sa ganitong oras, pag uuwi tayo galing ng opisina, meron tayong maaliwalas na kapaligiran, sariwang hangin. Hay, nako, ganito talaga ang nakakamiss na moments, lalo na yung may kasama kang nagkakape. Huy, wag na mag-emote, ubusin na nga yung kape at marami pa akong gagawin. Magkakatay pa ako ng isang biik. Pinakyat ko na nga pala si nanay. Ako na nga lang naiiwan dito sa baba. Iakyat ko na ito guys. Baka mamaya kung ano pa yung aking maisipan. Kinuha ko na nga rin pala itong langka na aking kakatayan. Babalatan pala. Ito guys yung langka na binigay ni nanay. Yung langka na sinabayan niya na rin ng isang nyog. Malamang kukulangin tayo sa nyog, kaya sabi ko kay nanay, hindi tayo po pwedeng maggata dahil isa lang ang ating nyog. Ang gagawin na lang natin, ipiprepare natin ito para bukas sa ating lulutuin. Hahaluan ko lang po yan siya ng pata ng baboy bukas. Oink, oink. Lalagyan ko pala yan siya ng hawakan bago ko balatan. Alam nyo ba kung anong gagawin kong panghawak? Ito yung ating improvised na hawakan. Kumuha lang po ako ng stick. Yan, in-slice ko para mayroon akong panghawak. Gagawin ko dyan guys, gagawan ko siya ng tulis sa dulo at itutusok ko lang doon sa langka. Alam nyo kasi once na mabalatan natin ito yung langka, madagta po, dumidikit sa kamay. So kailangan para iwas dagta, lalagyan natin ng hawakan bago natin i-slice or balatan. Balatan muna pala natin bago natin i-slice guys. Ganyan lang yan, panuurin nyo ako kung paano natin balatan ito yung ating langka. Pero dapat dahan-dahan. Ang layo pa nga ng pinanggalingan nito samantalang dyan sa kabilang lote, dyan sa kapitbahay, mayroon din naman tayo dyan, isang puno na napakaraming bunga. Ewan ko ba ito si Big Boss, talagang gusto niyang pahirapan si nanay. Kung saan nanggaling pa doon sa malayong lugar, doon pa talaga siya humingi ng langka. Pwede namang humingi ng ibang bagay or ibang mga pwedeng dalhin. Ito pa talaga at pagkabigat-bigat. Alam naman niyang walang service si nanay. Mabuti na lang pagpunta ni nanay dito, ikasama niya yung kanyang anak. Mayroong taga-bitbit ng nyog, mayroong pa taga-bitbit ng langka. Abay, napakaswerte talaga ni Big Boss. Buti na lang, hindi siya nag-request ng uling kay nanay at kung sakali, talagang hindi siya bibiguin ng nanay, dadalhan pa siya ng isang sako nun. Si nanay pa, talagang masunurin yun. Nakaraan nga, nagluto kami ng halaya. Ang sabi niya kay nanay, ipagluto siya. Talagang pinagluto ni nanay guys, pinag-prepare niya ng napakaraming halaya. Naalala ko pala, nung maliliit pa kami, ang ginagawa pala ng nanay ko, bago siya magbabalat ng langka, nilalagyan niya ng mantika itong itak or kutsilyo na aming gagamitin pambalat sa langka para hindi dumikit yung mga dagta. Kagaya niyan, di ba? Kaya nakalimutan ko guys, buti na lang, ang utak ko ay loading. Hindi pa rin ako tapos magbalat, kaya naisipan ko pa rin na maglagay ng mantika. Ang nilagay ko nga palang mantika dyan, pwedeng use oil. May ganun pa talaga, basta mantika. Kasi nga guys, sayang naman kung ilalagay mong mantika yung mga malilinis, di ba? Diyan mo lang naman lalagay or gagamitin sa itak or sa gulok-gulok kasi tawag sa amin yan guys. Kaya ayan, basta malinis lang at pwede pang gamitin na mantika, iyakang-yaka, pwede yun, syempre, na mag-inarte, basta kung anong meron, basta hindi lang magdikit yung dagta na nandyan sa galing sa langka. I-slice ko nga lang po pala yan kasi pagka may pasok ako guys, kulang na kulang talaga yung oras, kaya kailangan didiskarte ako ng oras para matapos ko yung isang bagay na hindi ako ngarag sa oras or nagmamadali. Kaya kagaya nito, di ba? Anong oras na ako umuwi? 6 o'clock na. Anong oras matatapos to kung sakaling lulutuin ko pa? Alas 7, alas 8, alas 9. So gagawa pa ako ng video.
Gagawa pa ako ng reels. Kaya tinapos ko na nga po yun para bukas. Ready na. Pag-akyat ko nga po dito si nanay nagluluto na pala. Piniritong isda lang naman po yung kanyang niluto dahil marami pa kaming ulam. Doon sa rep na kailangang initin lang. Itong si Yayam, ibising-bisi rin kapapanood. Nung nakita niya ako, ayan, dali-dali siya guys, pumunta sa akin, naglalambing. Here we go! There we go! Dila ko si nanay. Marunong yan na mag-kiss eh. Marunong yan na mag-kiss.